Giyera. Mga nakaiiskandalong krimen. We had an experiment conducted. Pagdurusa ng maralitan. At walang hustisyang pagkamatay ng mga inosente. Ilan lamang yan sa mga malalagim na pangyayaring dinaranas ng sangkatauhan sa ngayon. Ang punot dulo ng lahat ng ito, kasamaan. Naniniwala ang simbahang Katolika na sa bawat araw, may pagtutunggaling nagaganap sa pagitan ng kabutihan at kasamaan. Sa pagitan ng Diyos at ng mga demonyo. Spiritual warfare ang tawag nila rito. Noong 1972, mismong si Pope Paul VI ang nagsabing matinding nangangailangan ng mga tao ng depensa laban sa demonyo. From graft and corruption to the killing of the unborn. Sin is all around us. The devil, of course, is there para to aggravate yung mga sitwasyon na yan. Ayon kay Father Jose Francisco Siquia, isang exorcist at direktor ng Archdiocese of Manila Office of Exorcism, ang kasalanan ay bunga ng pagtalikod ng tao sa Diyos. At ang pagtalikod na ito ay may mas malalim na ugat. Because the devil cannot just create opening sa tao o sa lipunan. No? We are the ones who give him that power, no? Because of our choices. At ginagawa ng demonyo ay ginagatungan niya yung mga kasalanan natin at yung mga kasamaan sa mundo, no? To make it worse. Pero ano nga ba ang puwersang nagtutunggali para sa kaluluwa ng tao? Upang mas maunawaan natin, mahalagang balikan natin ang kasaysayan ng paglikha. Sa pasimula ng Biblia, kita natin na ang Diyos ay puno ng kabutihan, buhay, nagbibigay buhay. At sabi nga sa Genesis, nilikha niya ang lahat na mabuti. At sa ating pagpapahayag ng pananampalataya, ang nilikha niya ay yung mundong nakikita at yung hindi nakikita. Ibig sabihin ay ang spiritual world. Kaya may mga spiritual beings. Ito ang mga tinatawag nating mga anghel na creatures, pero spiritual, merong talino, meron ding kalooban, may kalayaan, at nilikha silang mabuti. Si Bishop Chito Tagle ay miyembro ng International Theological Commission ng Vatican. Subalit sinasabi rin ng Biblia sa ikalawang sulat ni San Pedro na may mga anghel na ginamit ang kanilang kalayaan para suwayin ng Diyos. At yon ang simula ng pagpasok ng away sa loob ng mundo ng Espiritu. Ayon sa aklat ng Revelasyon, ang pagre-rebelde ng mga anghel ay pinangunahan ni Lucifer, general ng mga anghel ni Satanas. Ang kawan ng anghel ng Diyos ay pinangunahan naman ni San Miguel o Saint Michael the Archangel. Matapos ang digmaan sa kalangitan, sinasabing pinalayas ng Diyos ang mga rebeldeng anghel mula sa langit. Naniniwala ang simbahan na ang mga napalayas na anghel ang siyang mga naging demonyo dito sa lupa. Sino-sino ang mga demonyong ito? Ang mga demonyong ito ay yung mga anghel na tumalikod sa kanilang paglilingkod sa Diyos. Si Father Jojo Cirudo, ang parish priest ng Jesus Lord of the Divine Mercy Parish. Marami sila.
hindi lang isa ang demonyo, kundi marami. Gaano karami sa aklat ng pahayag, Apokalipsis, Revelations, nakalagay doon na nung winasiwas ng dragon ang kanyang buntot ay sangkatlo ng mga bituin ang nalaglag mula sa langit. Yung sangkatlong ng mga bituin na yon ang bilang ng mga demonyo na sumama kay Lucifer sa kanyang rebellion. Isa lang ang naging misyon ng mga demonyo, ang masaktan ng Diyos. Alam ng demonyo, the best way to hurt God, the best way to hurt Him is to destroy His creation. Unang-una yung talagang minamahal niya, yung tao. And he knows that if he can destroy even one soul, no, talagang that can cause a great hurt in the heart of God. No? Isa sa mga paraan ng demonyo upang ilayo tayo sa Diyos ay ang tuksohin tayo upang gumawa ng kasalanan, gaya ng ginawa ng ahas kina Eva at Adan.